Blessed morning to each and every one of us. So, magandang umaga po sa ating lahat. Ito po ay pinagpalang araw. Mahal ni Jesus ang lahat ng tao. Pero mas mahal ni Jesus ang mga born-again believers, ang mga born-again Christians, ang mga taong naglagak sa Kanya lamang ng pananampalataya. Okay? Ibig sabihin na nampalataya tayo doon sa Kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. I want to talk about something very important today. What is that? It's about knowing the truth. Knowing kung sino yung nakatira sa atin. Okay? So open your Bibles with me. If you have your Bibles with you, open it with me dito sa Philippians chapter 3. Okay? Philippians chapter 3 verses 7 to 10. Meron po tayong tatlong talata. Okay? Verses 7 to 10. Let's read it. But everything that was a gain to me, I have considered to be a loss because of Christ. More than that, I also consider everything to be a loss in view of the surpassing value of knowing Christ Jesus, my Lord. Because of Him, I have suffered the loss of all things and consider them as dung, so that I may gain Christ. Pakaganda. And be found in Him. Ito po yung pinakamatinik dito, pinakamalupit. And be found in Him, not having a righteousness of my own from the law, but one that is through faith in Christ, the righteousness from God based on faith. My goal is to know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being conformed to His death, assuming that I will somehow reach the resurrection from among the dead. Doctrinal, maybe, yes. Pero kung babasahin mong mabuti from 7 to 9 lamang, doon ka lang sa 7 to 9, it's about the importance of knowing Christ Jesus our Lord. May binanggit pa siya rito, sabi niya, more than that, I also consider everything to be a loss in view of the surpassing value of knowing Christ Jesus my Lord. Because of Him, I have suffered the loss of all things and consider them as dung. D-U-N-G. Alam niyo bang ibig sabihin nung dung? D-U-N-G. Dumi ng tao. Kung isasalin mo to doon sa Griego, na talagang ibig sabihin yan, dumi ng tao. Lahat ng mga na-achieve mo sa mundo, dumi lamang yan. Kumbaga, letter W, gawin mong T, A, E. O, ayaw ko na sabihin dito. Letter T, A, E. Lahat ng achievements ng tao, maging siya man na maging pinakamayaman sa mundo, ito ay letter W. W, T, A, E. Di ba W, tapos gawin mong letter T yung sa W, yung gitna A, E. Marami kang tropeo, W lang po yan. Marami kang narating, yes, W lamang yan. W yan kung wala si Jesus sa buhay mo. Actually, if we are only a keen observers, marami pong mga tao ang great achiever sa mundong ito na hindi nakakakilala kay Kristo. Hindi nila kilala ang Panginoon. Amen? But, hindi naman natin sila ginajudge. Baka sabihin ng ibang pure grace preacher dyan na, uy, nag-judge ka. No, hindi rin po masamang sabihin yung katotohanan ng estado nila. Ganun po talaga sila. Sapagkat binabanggit na ng Biblia ang estado ng isang hindi mananampalataya ay hindi maliligtas. But we're not judging them. Instead, we are praying for them. Pero, magkaroon lang po tayo ng comparison. Bilang mga believers, tayo ay mga mananagumpay. We are more than conquerors. We are saved, eternally saved. Osas, once saved, always saved. Hindi mawawala ang kaligtasan sapagkat ang kaligtasan ay hawak ng Panginoon. Knowing this truth, if you know this truth, malaya ka.
laging maganda ang gising mo. Alam mo ang Panginoon, hindi ka iiwan ni pababayaan kahit kailan. Confident ka ba sa relasyon mo sa Diyos? Or should I say, bawat araw ba pagising mo, alam mo na hindi ka iiwanan ni Jesus sa buong maghapon? Actually, ang totoo, ever since na born again tayo, kailanman walang pag-iwan na magaganap. Jesus will never, ever leave us nor forsake us. I love this app. Gusto ko tong app na ito ng TikTok. Tutuwa po ako. Kaya pansinin nyo, bakit may salamin pa sa taas? May salamin pa dito sa mata ko. O syempre, para di makita, si kalbo. O, di ba? So, yun lang pong gusto ko pong sabihin. Ang Panginoong Jesus, kung siya po ay nasa iyo, ikaw ay mananagumpay. Tingnan mo si Pablo. Sino ba si Pablo? Si Pablo ay nag-aral sa paanan ni Gamaliel. When you say Gamaliel, siya po ang pinaka-greatest preacher ng law sa Israel during that time. During ng panahon ni Pablo. Amen? Siya po ay scholar ni Gamaliel. Sikat na, kumbaga, pinagkukunan ng kaalaman sa buong bansang Israel during that time, nung panahon ni Paul. Saulo pa lang siya noon. Pero nung tawagin siya ng Panginoong Jesus on his road to Damascus, nagbago ang lahat sa kanyang buhay. Sapagkat simula noon, kanyang napagtanto na si Kristo lang ang kanyang kailangan. Wala nang iba pa. Pag nasa kanya na si Jesus, therefore, He has everything. If you know Jesus, you have everything. If we have Jesus, we have everything. Walang dapat katakutan. Gigising kang may kumpiyansa na ang Diyos ang mag-iingat sa'yo sa buong maghapon. Dahil pinaka-iibig at pinakamamahal ka niya. Nag-iingat ng ating salvation, nag-iingat ng ating mga finances, nag-iingat ng ating health, wealth, kalusugan, at kung anik-anik pa. Pag si Jesus ang dinampana mo sa buong kabuhayan mo, check na check ang negosyo mo, papatok sa takilya. Di ba? So ano man dapat ikatakot? If you will just focus on the Word of God dito sa Bible, especially mga salita ni Christ, do not fear, do not fear, do not fear. Alam niyo ba, 365 times in the whole New Testament, in the whole Bible actually, it was being said. Paulit-ulit, don't worry, do not fear, 365 times. And why? Because yung bigote ko. Why? Because each day, may sinasabi si Jesus sa atin na, huwag kang matakot. Mahal kita, anak. Hindi kita pababayaan. Iiwan man. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos sa atin, na kanyang ibinigay ng isugo niya si Jesus upang mamatay sa krus ng Kalbaryo. Okay, salvation. Ibinigay ang salvation sa atin. Pero, kasama rin doon ang kayamanan, kalusugan, kapayapaan ng kalooban at ng kaisipan. Sapagkat ang pagkamatay ni Jesus sa cross ay whole package of God's unmerited favor and unmerited blessings to each and every one of us. Hindi na po siya galit sa mundo. Ipagsigawan natin, since tayo mga ambasador ni Kristo sa lupa, ipagsigawan natin sa buong mundo na hindi na galit ang Diyos sa buong mundo at inaanyayahan niya silang lahat na tanggapin at sampalatayanan ang ginawa ng kanyang bugtong na anak na si Jesus doon sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago, at sila ay magkakaroon, tulad na sinasabi ng Biblia, ng aklat na ito, ng buhay na walang hanggan. Marami pong salamat sa inyong pagsama at panunood sa ating pong vlog ngayon, dito po sa ating Jasper John Richards vlog. Thank you very, very much po. At ang Panginoong Jesus, ang siyang nalalaman ko. Huwag mo sabihin, naway pagpalain ka, naway. No, wala na pong naway. Pinagpala na po tayo. Mahal tayo ni Jesus. Hallelujah.